Hey guys! Welcome back sa Okavango Diaries. My name is Kuray. At syempre, wala pa rin tayo sa loob ng Okavango. Nandito pa rin tayo sa loob ng Geely EX5. Syempre, thank you so much Geely Philippines sa pagpapahiram sa atin ng EX5. At kung bago ka lang sa channel ko, be sure to click like and subscribe, hit the notification button para pa sa mga ganitong klaseng videos. Ngayon ay pag-uusapan naman natin yung charging ng EV. Medyo matagal-tagal naman na nasa atin tong EX5 na to. Syempre, dito sa ruta ko, pagka nga naman nagbabiyahe ka, hindi naman sa lahat ng oras nagcha-charge ka sa bahay. Dahil nga nabanggit ko noong nakaraan, may solar naman ako. Nakakapag-charge ako sa bahay. Wala akong binabayaran. At kung magcha-charge ka, saan? Yun ang isa-isahin natin. Kaya, tara! It's given naman na taga-south ako. So, ibig sabihin, Manila, around Alabang area, Laguna. Yan yung mga madalas na ruta ko for the longest time. So, saan ba nagcha-charge? So, particularly yung pinaka-radar ko lang muna, no? So, iikutan natin yung mga possible na pagcha-charge natin. Una-una, pagka papunta ka ng Manila, meron dyan isang charging area sa may SLEX, Mamplasan, northbound, yan sa may Shell. So, meron silang magandang setup dyan ng EV charging station. So, doon papunta ka. Kung southbound ka naman, wala pa akong nakikita dito sa southbound na charging station along SLEX. Ang pinakamalapit lang na meron na public ay sa may parking lot sa may Nuvali, sa may Soledad. Okay, makikita mo dyan. Pangatlo naman, kung ikaw naman ay mahilig mag-mall dito sa may Laguna, meron lang na charging station na malapit sa akin ay SM Santa Rosa. Sa SM Santa Rosa kasi free. Doon sa Soledad may bayad yun. Tapos sa Shell meron yun. As of this recording, meron lang 3 na available pa na EV charging dito sa may area na malapit sa akin. So, nakaka-worry ba siya? Sa ngayon kasi, medyo konti pa lang yung nag-a-adapt. Yun yung mga public places ha. Pero meron kasi mga private na charging location kasi meron din sa BYD. Dito sa may Santa Rosa, alam ko meron din sa Ford ata, pero hindi ko pa nako-confirm na charging location. Tinanong ko rin sa Geely Santa Rosa, yung bagong bukas nila, wala pa sila pero magkakaroon daw. So, unti-unti naman, kakaroon na ng infrastructure, pero so far, 3 pa nga lang. So, ang madalas mong kaagaw sa charging ngayon, users ng ibang brands, particular na rin yung mga BYD, no? So, since na-establish mo na meron ka ng 3 na locations dito, sa SM free, in nga lang, ano muna yung mga downsides, merong mga public charging. Una-una kasi hindi pa mature ating EV charging infrastructure dito sa Pilipinas or particularly muna dito lang sa area namin. Katulad sa Nuvali, meron lang siyang specific na oras ng charging. Hanggang 9 PM lang siya. Paano kung inabot ka naman, di ba? Another one naman sa SM, mall hours lang charging niya. And then lastly, dun sa Shell, SLEX Mamplasan northbound, yun 24 hours. Ngayon, downside is, pag nag-charge ka sa Shell, napakatagal. Hindi yung charging ha. 1-2 beses ko siya na-try. Siguro yung mga instances, magpapa-charge ako sa kanya, wala yung attendant. Hindi siya yung katulad ng self-charge. Kunin mo yung plug-in device, saksak mo sa'yo, tapos tap ka, di ba? Parang ganun. Sa Shell, inaantay pa yung attendant. Mas matagal pa yung inantay ko sa attendant kesa yung sa pagpapa-charge ko. Ang charging sa may Shell, inabot ng 35 pesos per kilowatt. Sinubukan ko lang i-charge to kasi gusto ko lang malaman magkano yung prevailing rates. Nag-start ako parang nasa 71% until 90 yung pinakarga ko. Overall, nasa 16.5 kilowatt. Parang ang ending ata nasa 450 pesos na charge. Nasingil sa akin. Okay lang naman, mura naman talaga compared sa gasolina. Ipapakarga mo, paikot-ikot ka na around the area. Siguro isa yon. Sa ngayon, dependent pa yung 2 location para sa mga attendant. Yung sa mall, actually, pretty straightforward lang din naman yun. So, kung may bakanting slot, mag-aantayan kayo. Halimbawa, yung nag-charge, napasarap ng magkape, nanood ng sine or something, medyo matagal. So, maganda lang din naman, meron kasing matataas na kilowatt charging na. May 220 at saka 180 kilowatt charging devices na sila. So, talagang nagpa-fast charge na sila. Yung actual na 16 kilowatt charge nito, parang wala naman 10 minutes.
yung charging. So parang pagka nag-stop over ka, nag-CR ka lang or bumili ka lang ng items dun sa convenience store. Lalo na sa Shell. Ganun din siguro dito sa Maino Valley kasi gabi na nung pinuntahan ko siya, so sarado na. Just the same, nakita ko 180 kilowatt charging niya. Medyo mabilis na rin yun. So far, kung mag-EV ka, lagi mong planuhin yung biyahe mo. Kung nasa bahay ka naman at may time ka mag-charge, is mag-charge ka na sa bahay para hindi ka na rin makikipagsapalaran at the moment doon sa mga public areas. Ngayon, kung papunta ka pa ng down south, yung sa Nagcarlan, Laguna, chances are wala talaga. Inabot ka talaga. Dala mo lang dapat lagi pinaka-charging unit yung pinakasaksakan niya para at least makausad ka lang. Papunta doon sa destination mo, tas doon ka na lang mag-charge. Lesson lang dito, sa pagka nagkaroon ka ng ganitong EV, una, plan your travels. Make sure na at least, di ba, nasa mataas na karga yung sasakyan mo. Pangalawa, kung inabot ka naman talaga, make it a point na pag babiyahe ka, isama mo sa ruta mo yung mga possible na dadaanan na merong mga EV charger. And then kung emergency, at least lagi mong dala yung charging unit mo. Kung abutin ka man kung saan sa hindi inaasahang bagay or talagang ka nakapagpakarga doon sa destination mo, ay meron ka. Or at least kung saan man may kuryente, pwede ka makiusap para makisaksak. That's it. Papunta na tayo doon Di ba? Moving forward na tayo Pure EV na Ikaw ay magpaplano mag-EV or nakakuha ka na ng EV, yun lang yung mga pwede mong gawin at the moment. At yun pa lang din naman yung mga lugar na pwede kang mag-charge. Dito, in particular sa Laguna area, para sa akin. Kayo, saan kayo nagpapa-charge? Baka may nakalimutan ako Comment nyo lang dito sa baba para ma-share din natin sa mga kasama nating gumagamit ng EV. At syempre, sa mga nagbabalak ng EV, at least may idea na sila kung saan possible mag-charge kapag bumabiyahe sila. Kaya kung nagustuhan mo itong video na ito, be sure to click like and subscribe, hit the notification, at kita-kita tayo next time. Thank you.